Itinas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang bansang Haiti dahil na rin sa tumitinding tensyon at gulo roon. Pahirapan naman ang pagpapalikas sa mga Pilipino dahil isinara na mga kalsada at paliparan doon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Duguan, bulagta at bangkay na ang mahigit 10 tao nang nadatnan ng mga otoridad sa isang komunidad sa Port-au-Prince, Haiti nitong Lunes. Ang ilan sa mga katawan, tinakpan na lang ng puting tela. Ayon sa mga otoridad, pinagbabaril ang mga biktima sa labas ng isang gasoline station. Hindi patukoy kung sino ang bumaril at anong motibo nito. Sabay-sabay namang nagmarcha ang mga tao papuntang Kafu-Fayi, isa sa pinakamalaking distrito ng Haiti. Pinangungunahan yan ng lalaking to na kinilalang si Ezekiel Alexander, ang umano'y gang leader na nakatak sa kulungan. Babawiin daw nila ang distrito sa kalabang grupo. Inangkin daw kasi ng mga grupo ang lugar at pinaalis ang mga residenteng nakatira. Mula nang umalis ng Haiti ang mga kinatawan ng United Nations at mga embahada ng Amerika at Canada nitong March 13, tumindi ang mga pag-atake ng mga armadong grupo at sindikato ang naitatala ngayon sa Port-au-Prince. Kaliwat kanan din ang mga gang violence. May mga napaulat ng nasawi, dinukot at hinalay. At sa gitna ng gulo, maraming residente na ang apektado, lalo't nagkakaubusan na ng pagkain. Ayon sa mga otoridad, libo-libong mga Haitian ang tumatawid sa katabi nitong bansa na Dominican Republic. Nangunguha na raw ng mga pagkain ang mga tumatawid. Ang ilan, pasimuno na rin daw ng mga gulo. Sa tala ng gobyerno ng Dominican Republic, nasa 40 Haitian na ang naaresto. Kaya mas sinihigpitan pa nila ang seguridad sa border. Tuloy-tuloy rin ang pagroronda ng mga pulis. Nitong Lunes, nag-resign na sa pwesto si Prime Minister Ariel Henry. Kailangan pa ng Transitional Council bago siya tuluyang umalis sa pwesto. Kaya hanggang ngayon, wala pang pumapalit sa kanya. Dahil sa tumitinding tensyon at karahasan, itinaas na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Haiti. Sa ilalim nito, ipinatutupad ang voluntary repatriation ng mga Pilipino. Base sa datos, nasa 169 ang mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Haiti. 63 naman ang pumayag ng ma-repatriate pabalik ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na wala pang Pinoy na naitatalang nasaktan o nasawi sa gulo. Pero aminado ang DMW na nahihirapan sila sa pagpapalikas sa mga Pilipino. Right now, may difficulty, no? Sarado ang international airport and even land travel is hindered. Lalo na yung travel to the capital. So, sa ngayon, quietly, sinasaayos pa yung chartered flight pa uwi. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.